Hi everyone! It's me, Angel again. Welcome back sa aking YouTube channel. So ang ating video for today ay para sa ating mga senior citizens all over the Philippines. Dahil sa video na ito, pag-uusapan po natin ang social pension ng DSWD. So meron tayong sasagutin na comment. Itago na lang natin yung pangalan niya, guys. So sabi ni Sir, bakit dito sa amin sa Butuan City, iyong nagpensyon sa SSS 3,000 monthly, hindi isinali sa social pension. Pero yung iba na more than 5,000 pa, inilista or makasali hanggang ngayon. Proof ba ito na kontrolado ng influence politicians ang DSWD? Actually sir, mali po ito. Mali po ang pamamalakad dyan sa Butuan City pagdating sa distribution ng social pension for indigent senior citizens. Kahit gaano man kaliit or kalaki ang iyong pension with SSS, hindi po kayo kasama sa social pension ng DSWD. Dahil po sa ngayon, ang social pension natin sa Pilipinas ay isa lang. Social pension for indigent senior citizens. So yun po yun ang dinidistribute ng DSWD. Ngayon, pili po ito. Okay? Pag sinasabi po nating indigent senior citizens, hindi po matatawag na indigent ang isang pensionado ni SSS. Dahil itong social pension for indigent senior citizens na nagkakahalaga ng 1,000 pesos monthly, ang pasok po dito, ang tinatawag nating indigent senior citizens, sila yung sakitin na, mahihina, walang pensyon na natatanggap sa SSS or GSIS, walang regular na negosyo. For example, walang paupahan, walang malaking tindahan, at hindi po nakaka-receive ng regular financial support galing sa kanyang pamilya. Kumbaga, itong indigent is talagang mahirap talaga siya. At yung tanong mo dito, sir, sabi mo, proof ba ito na kontrolado ng influence politicians and DSWD? I think so. Yes. Dahil ang dami talaga ditong mga senior citizens na hindi naman indigent pero nakasama sa listahan ng DSWD. No? Kung sasabihin ng DSWD sila ay gumagawa ng revalidation, then how come na nakapasok or nakalusot itong mga pensyonado ni SSS, itong mga mayayaman na senior citizens na dapat wala doon sa listahan ng indigent seniors. So merong magko-comment dito, akala ko ba lahat na ng senior citizens sa universal social pension po iyon? Okay, yung lahat na senior citizens guys na walang pinipili, ang tawag po doon universal social pension na may budget po siyang 500 pesos monthly. Ang problema po natin guys sa universal as of today, February 25, 2025, hindi pa rin po yan napapag-usapan sa Senado. Nasa Senado pa rin yan natutulog, hindi pa nagagalaw. Kapag ang Universal Social Pension ay gagalawin na yan ng mga senador doon, pag-uusapan, i-approve, mapirmahan ni BBM, tsaka pa yan maging batas. At tsaka pa yan matatanggap ng ating mga senior citizens sa lahat ng senior citizens dito sa Pilipinas. Dahil yun po ang walang pinipili. Pero yun nga lang, currently, ang ating social pension ng DSWD ay for indigent senior citizens lamang. Dahil hindi naman lahat dito ay pasok. Kaya nga, kung nakasubaybay ka sa akin guys, every time na meron akong social pension na matters no, sa video, lagi ko talagang sinasabi sa inyo, I encourage everyone na i-report sa DSWD yung mga senior citizens na nakikita nyo guys na nasa listahan ng DSWD social pension. O yung mga mayayaman, ang lalaki ng bahay, ang yayaman. Tapos kasama sa social pension ng indigent. Very unfair sa mga indigent senior citizens na nasa waiting list, naghihintay makapasok. Naghihintay magkaroon ng kanilang slots. Okay, so yun lang po. Sana ay malinaw po itong aking video para sa social pension based doon sa naging comment ni Sir. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.